Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na banda sa buong mundo. Bakit ginulpi sila sa airport sa Pilipinas? May kinalaman ba dito ang dating First Lady Imelda Marcos? Ano ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanila? Totoo bang tinulak ng manager nila si Pilita Corrales? Totoo bang nagdala sila at nagamit ng ipinagbabawal na bisyo? Kilalanin natin ang The Beatles. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming video, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Panimula, ang bandang The Beatles ay isang English rock band na binuo sa Liverpool sa England noong 1960. Ang mga miyembro nila ay binubuo nila John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr. Noong 1962, nang una silang magkaroon ng hit song. Ito ay pinamagatang Love Me Do, kasama ang iba pa sa mga una nilang kanta gaya ng Please Please Me, From Me to You at She Loves You, ay mas naitulak pa sila sa kasikatan. Naging popular sila locally sa kanilang bansa at pagdating ng huling bahagi ng 1963 ay naging international sensation na sila. Halos lahat ng fans nila sa bawat concert ay sasalubungin sila ng hiyawan na parang nagrarayot at tila halos magwala na ang mga ito sa excitement na makita ang kanilang idolo. Ang fan frenzy na ito ay binansagan ng isang local na pahayagan sa England bilang Beatlemania. Karaniwan naman silang tinatawag ng media bilang Fab Four. Ang Beatles ang naging pinakamalaking puwersa mula sa Britain na nag-udyok ng pagpasok ng musika mula sa kanilang bansa papunta sa pop market ng United States. Nagsimula na ring mag-tour ang banda. Lumaon ay kinilala sila bilang most influential band sa Western music na naging integral sa pagsulong ng 1960s counterculture at pagkilala sa popular na musika bilang isang uri ng sining. Ikinumpara ng associate editor ng Rolling Stone magazine na si Robert Greenfield ang kay Picasso. Anya, artists who broke through the constraints of their time period to come up with something that was unique and original. In the form of popular music, no one will ever be more revolutionary, more creative, and more distinctive. In 66 concert sa Pilipinas. Taong 1966, magkakasunod na nag-tour ang The Beatles sa Germany, Japan at Pilipinas mula ika-24 ng Hunyo hanggang ika-4 ng Hulyo 1966. Una silang nagtanghal sa Germany kung saan pagtanghal na sila dati. Ngunod naman sa Japan, bago ang huli ay Pilipinas kung saan pareho silang unang beses na magtatanghal. Mula Japan ay sumakay ang grupo ng eroplano ng Cathay Pacific papuntang Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na pagtatanghal, ay pagod at nais lamang ng grupo na magpahinga at humit-hit ng bisyo sa susunod nilang accommodation. Habang nasa Himpapawid, ay maraming mga fans sa economy section na pilit iniaabot ang larawan ng kanilang pamilya sa mga flight attendant upang papirmahan sa mga miyembro ng grupo. Wala sa mga ito ang pinirmahan, maging ang kapitan na inimbitahan sila sa cockpit ay tinanggihan din ng grupo. Ika-3 ng Hulyo 1966, lumapag ang eroplanong sinasakyan ng banda sa Manila International Airport o mas kilala na ngayon bilang NAIA. Gaya ng inaasahan, kahalin tulad ng isang national event ang pagdating ng pinakasikat na banda sa bansa at mayroong nasa 50,000 mga fans ang nakapalibot sa airport at naghihiyawan sa labas upang sila ay salubungin. Nakabantay naman ang nasa 2 batalyon ng mga sundalo at PC para sa seguridad. Akala pa ng isa sa mga miyembro ng Beatles ay mayroong digmaan na nangyayari sa Pilipinas dahil sa dami ng armadong personnel. Karaniwan na daw na mangyayari sa paglanding nila sa eroplano ay hindi sila makakababa kasama ng iba pang mga pasahero. Pagkatapos daw ibaba ng mga ito ay bababa naman sila sa malayong parte ng runway kasama ni Neil Aspinall, ang kanilang road manager, at dala ang kanilang mga diplomatic bags na naglalaman ng kanilang mga bisyo papasok sa sasakyan at magbabypass ng passport control papunta sa kanilang gig o accommodation. Habang si Mal Evans, isa pang road manager at personal assistant, at Brian Epstein na manager ng grupo ang mag-aasikaso ng kanilang mga pasaporte at iba pang kinakailangang dokumento. Gabas pa lamang daw ng eroplano ay nakaramdam na sila ng negatibong vibe. Hinarang sila ng customs officer na ayon sa kwento ni George Harrison ay sinigawan sila na iwan ang kanilang mga bag at sumakay sa kotse. Kinabahan ang grupo dahil nandoon ang kanilang mga bisyo at hindi sila pamilyar
pamilyar sa batas ng ating bansa sa mga ganitong bagay. Wala din silang nagawa kundi iwan ang mga bagahe nila at sumama sa mga armadong kalalakihan na ineskortan sila sa naghihintay na limousine. Ang sumisigaw na lalaki ay si Attorney Salvador Mascardo, Collector of Customs ng Manila International Airport. Sa kalagitnaan ng kaguluhan ay kinuha ng kanilang road manager na si Neil Aspinall ang mga ipinaiwang bagahe dahil alam niyang may nilalaman itong bisyo. Agad niya itong inilagay sa trunk ng limousine na kanyang sasakyan at agad inutusan ang driver na sundan ang sasakyang kinalalagyan ng 4 na Beatles. Inilarawan niya ang pagdating nila sa Manila na parang inaresto ang mga Beatles. Aniya, it could have very well been that the Beatles were being arrested. The army was there and also some thugs in short-sleeved shirts over their trousers and they all had guns. Takot naman ang naramdaman ng mga miyembro ng Beatles. Bukod sa tinangay sila ng mga armadong kalalakihan, ay ito ang unang beses na nahiwalay sila kay Neil Aspinall at Brian Epstein sa ibang bansa. Inaalala din nila na kapag nadiskubre na may lamang bisyo ang kanilang bagahe ay baka arestuhin sila. Ayon sa kolumnistang si Edgar Cruz, mayroon daw agreement sina Brian Epstein at promoter ng Pilipinas na si Ramon Ramos na hindi gagalawin ang diplomatic bags ng grupo. Kaya nagkagulo nang hindi ito masunod sa airport, ngunit naayos naman dahil hindi ito dinaan sa inspeksyon at naisakay ni Neil Aspinall sa kanilang sasakyan. Sakay ng convoy ay ineskortahan ng 6 na military-style police motorcycles ang grupo sa headquarters ng Philippine Navy para sa isang press conference. Medyo naging issue daw dito na ayaw tanggalin ni John Lennon ang kanyang shades o sunglasses. Ang dahilan, ayon kay Edgar Cruz, ay sigurado daw siya na bangag ang mga ito at mahalata kapag tinanggal niya ang kanyang shades. Umamin din daw nang lumaon ang isang Beatle na si George Harrison na may dala silang bisyo noon. Komento ng isang Pinoy fan na habang nagpe-press conference ang grupo ay makikita daw sa gilid si Epstein na iritable ang mukha nito. Matapos ang 30 minutes ay pinutol na niya ang press con at dinala na ang Beatles kasama ni Epstein sa isang party ng mga mayayaman sa pribadong yate ng mga Elizalde na tinatawag na Marima. Pag-aari ito ni Don Manolo Elizalde, isang mayamang industrialist at kaibigan ni Ramon Ramos. Nais daw ng 24-year-old nitong anak na lalaki na ipagyabang ang Beatles sa kanyang mga kaibigan. Lingid sa kaalaman ng lahat ay mayroong arrangement na ginawa sina Ramon Ramos at Vic Lewis na isa din sa management staff ng Beatles na sa yate sila i-accommodate dahil mas mabibigyan sila ng mas magandang security dito kaysa sa Manila Hotel kung saan nagpa-reserve sila ng rooms bilang decoy upang hindi pagkaguluhan ng mga fans. Ngunit hindi rin naman ito naging epektibo dahil ilang linggo bago sila dumating ay naibalita na ito sa Manila Times na sila ay mananatili sa yate. Gayunpaman ay dinala pa rin sila sa yate kung saan naroon din ang 2 anak ni Don Manolo at ang beauty queen na si Josine Pardo de Tavera Loinas. Kalaunan ay dumating din ang nasa 18 mga guest ng Elizalde na nagtagal ng ilang oras. Ayon sa journalist na si Nick Joaquin, ang inihain sa Beatles ay scotch at coke, soup, fried chicken, filet mignon na may mashed potatoes, carrots at sweet pea. Noong una ay okay lang daw sa Beatles na nasa yate sila, lalo na nang nalaman nila mula kay Neil Aspinall na hindi kinumpiska ang kanilang mga bagahe, ay napanatag na ang mga loob nito. Ngunit nang lumaon ay nakaramdam din sila ng discomfort. Pinagpapawisan sila dahil sa init at humidity sa yate na napapaligiran ng karagatan. Malamok din sa lugar at hindi sila komportableng napapaligiran ng ganoong karaming mga armadong militar. Gabi pa lang ay nagdesisyon na ang manager nilang si Brian Epstein na kailangan na nilang umalis doon at dalahin ang Beatles sa Manila Hotel kung saan makakapagpahinga sila at makakapaghanda para sa kanilang performance. 4 AM na sila nakarating ng hotel kung saan inukupan nila ang isang suite room at 6 na magkakatabing kwarto. Imbitasyon ng Malacanang. Umaga ng ika-4 ng Hulyo 1966. Ilang oras pa lamang nang magpahinga ang grupo ay mayroong dumating na 2 high-ranking officials at sinabing naroon sila para sunduin ang Beatles para sa isang courtesy call mula sa Malacanang kung saan naghanda ng isang reception party ang nooy First Lady Imelda Marcos at sila ang panauhing pandangal. Nakatakda itong ganapin ng 11 AM ng araw na iyon. Inanunsyo na ito sa The Manila Times isang araw bago ang event. Ngunit
Ngunit walang kaalam-alam ang mga Beatles sa nasabing imbitasyon. Agad pinuntahan ni Vic Lewis si Epstein na nooy kumakain ng late breakfast. Tinanggihan niya ang imbitasyon at sinabing hindi niya gigisingin ang Beatles dahil natutulog pa ang mga ito at pagod dahil sa kaganapang nangyari sa yate. Kinakailangan nilang magpahinga dahil sa araw ding iyon ay magtatanghal sila ng 2 beses, 4 p.m. at 8:30 p.m. na concert. Hindi na nakipagtalo ang mga opisyal at umalis. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag si Epstein mula sa ambassador ng British Embassy sa Pilipinas na gumawa ng exception upang hindi mainsulto ang Pilipinas. Dahil noon ay isa pa ang Pilipinas sa matatag na bansa. Ngunit nanindigan si Epstein sa kanyang desisyon alinsunod sa polisiya ng banda na hindi sila tumatanggap ng anumang imbitasyon na may kinalaman sa mga embassy o political function. Bago ganapin ang unang concert, ayon sa rekoleksyon ni George Harrison, ay nagising din talaga sila ng umagang iyon. Dahil narinig nila ang kumusyon, mayroon ding kumatok sa kanilang pinto. Isang tao ang pumasok at sinabing, "Come on, you're supposed to be at the palace." Nagulat sila dahil wala silang alam na kailangan nilang puntahang event bukod sa kanilang concert, kaya tumanggi sila. Sinabi ng lalaki na buksan nila ang telebisyon kung saan napanood nila ng live ang footage ng palasyo. Sinabi ng commentator sa telebisyon, "And they're still not here yet. The Beatles are supposed to be here." 10 a.m. pa lang ay naroon na at naghihintay ang mga bisita ng palasyo. Nasa 300 na mga tao kasama na ang anak ng first family, matataas na opisyal at kanilang mga anak na nakasuot ng pinakamagaganda nilang damit. We sat there in amazement. We couldn't believe it and we just had to watch ourselves not arriving at the presidential palace. Kwento ni Harrison. Si Paul McCartney naman at Neil Aspinall ay walang kaalam-alam sa nagaganap na kaguluhan dahil tumakas sila sandali. Sumakay ng sasakyan at nagmaneho sa paligid. Kumuha ng ilang litrato at nanigarilyo ng kanilang bisyo. Pagbalik nila ay nagkakagulo na ang mga tao, pati na rin ang security na takang-taka kung paano sila nakalabas. Concert. 2 ang pagtatanghal na gagawin ng Beatles sa araw na iyon. 4 p.m. kung saan mayroong 30,000 concert goers at 8:30 p.m. na mayroong 50,000 concert goers. 30 pesos ang presyo ng isang ticket noon na katumbas ng halaga sa pera natin ngayon. Ayon sa isang online inflation calculator ay nasa mahigit 3,300. Ang mga fans naman na walang kakayahang makabili ng tiket noong panahong iyon ay nagsipunta na lamang sa labas ng stadium upang marinig ang kanilang mga idolo na halos hindi rin naman nila marinig talaga dahil sa lakas ng hiyawan ng mga nanonood sa loob. Dahil wala na silang magawa pa, ay tumungo na ang grupo papunta sa Rizal Memorial Stadium para sa kanilang 4 p.m. concert. Nakita nila ang napakaraming tao na nakapalibot hanggang sa labas ng stadium. Dahil hindi pa tatagal ng 30 minutes ang 10 kantang ipe-perform ng banda, ay nagdagay ng ilang mga Pinoy front acts ang management upang humaba ang concert. Naroon ang Raycard Duet, Wing Duo, Lemons 3, The Downbeats, Dale at Triatico at si Pilita Corrales. Habang nagpe-perform daw ang Beatles sa kanilang 4 p.m. schedule ay nagkaroon ng isang hindi magandang engkwentro sa backstage. Sangkot ang manager nilang si Epstein, si Pilita Corrales, at si Nicky Ross ng Wing Duo. Kwento ni Nicky. Pabalik na sila habang papunta naman sa stage si Epstein at nasa likuran niya ang Beatles. Dahil lalabas na ang mga ito, itinulak daw ni Epstein si Pilita Corrales na hindi lang tuluyang natumba dahil mayroong sumalo dito. Nilapitan daw siya ni Nicky at kinwelyuhan daw isang babae, si Pilita, at isa sa mga ikinagalang na mga aawit sa Pilipinas. Kaya kailangang mag-behave siya dahil siya ay isang panauhin lamang. Naobserbahan naman ni Tony Barrow habang nagpe-perform ang banda na ang mga naka-uniforming guards ay basta na lamang hinahampas ng stick na kahoy ang kamay ng mga batang nakakapit sa wire fence kahit pa wala namang banta ang mga ito sa kaligtasan ng Beatles. Pagkatapos ng unang concert ay pagod na bumalik ang tour group ng Beatles sa Manila Hotel. Doon ay nakakuha sila ng dyaryo na naglalaman ng balita sa nangyaring pang-iisnab umano nila sa palasyo. Pagbukas nila ng telebisyon ay patuloy din ang pagbabalita sa nangyaring insidente. 10 a.m. pa lamang daw dumating na ang mga bisitang naghihintay sa kanila at pagdating ng tanghali
tanghalian ay nagdesisyon na ang First Lady Imelda Marcos na tumigil na sa paghihintay at sinabing, "The children have all the time in the world but we are busy people." Pinanood nila habang ang mga place cards kung saan nakasulat ang kanilang pangalan ay tinatanggal na. Dito na napagtanto ng tour group na ang lalim ng insultong dulot ng hindi pagsipot sa imbitasyon ng Malacanang. Ang plantsahin ni Epstein at Barro ang gusot sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit hindi nakarating ang Beatles sa palasyo. Isang crew mula sa Channel 5 na ang parehong istasyon na may exclusive right upang mag-produce ng tour ng Beatles sa Manila ay napilit nilang kuhaan ng interview sina Barro at Epstein sa hotel. Nang ipalabas ang broadcast na binabasa ni Epstein ang kanyang mensahe ng pagpapaliwanag kung bakit hindi nakarating sa palasyo ang Beatles, ay misteryosong nawala ang audio nito at napalitan ng static, ngunit sa kahabaan lamang nang siya ay nagsasalita. Bumalik muli ang tunog pagkatapos ng kanyang speech. Simula ng pang-aabuso, muling nag-perform ang Beatles ng kanilang ikalawang concert bandang 8:30 p.m. ng gabing iyon. Nang matapos ito ay nagsimula na ang kanilang kalbaryo. Bigla na lamang daw nawala ang kanilang police escort at nakalak ang mga gate sa stadium. Habang nasa convoy ng kanilang limousine ay pinalibutan sila ng mga galit na tao at niyuyugyug ang kanilang sasakyan habang sinisigawan sila ng mga maaanghang na salitang hindi nila naiintindihan. Natakasan nila ang mga ito nang pagbuksan na sila ng gate at nakabalik sa kanilang hotel room. Dahil sa takot para sa kanilang seguridad ay pinaalalahanan ang mga Beatles na ilak ang kanilang pinto. Halos hating gabi na ay sinundo ng isang polis si Vic Lewis upang dalhin sa istasyon. Alim siya sa 3 oras na interogasyon dahil siya ang kausap ng Filipino promoter na si Ramon Ramos. Paulit-ulit daw siyang tinanong ng "You represent the Beatles. Why did you not bring them to the palace?" Sa isang punto ay dinala si Lewis at Ramos sa press office ng Malacanang kung saan binigyan diin nilang hindi sinadya ang pangiisnab na hindi din ito uri ng rebelyon kundi isang hindi pagkakaintindihan lamang. Halos magbubukang liwayway na nang ihatid pabalik si Lewis sa Manila Hotel, 5 ng Hulyo 1966. Ngayon ay balisa na sa takot si Lewis para sa buhay ng Beatles. Maaga nagising sa araw na ito ang Beatles. Tumawag sila para umorder ng almusal sa room service ngunit walang nasagot. Pinadala nila ang isang road manager nila na si Malcolm Evans upang silipin kung bakit wala pa ring almusal. Ngunit wala siyang makitang kahit isang staff sa lobby. Nang buksan ng Beatles ang telebisyon ay nagulat sila sa kanilang nakita. Naroon si Madam Imelda Marcos na isinisigaw ang "They've let me down." Nag-focus din ang camera sa mga platong walang laman at mukha ng mga batang naiyak dahil hindi sumipot ang Beatles. Halos lahat ng balita topic ang pangiisnab nila sa First Family. Labis daw pinalaki ng media ang issue ng miscommunication. Nang umagang ding iyon ay dumating ang sikat na TV host na si Bobby Nang para sa isang impromptu interview kay Epstein, George at Paul para sa ginagawa niyang artikulo para sa The Manila Times. Sinabi ni Paul, "We don't want to offend anyone, especially since we're visiting in this country. We just want to sing." Isa lamang daw misunderstanding ang nangyari. Habang ikinukwento ni Paul ang nakita niya sa kanyang pag-i-explore sa Manila gaya ng mga pulubi na natutulog sa kalsada at eksploitasyon ng ilang mga mayayaman at may kapangyarihan ay pinutol siya ni Nang at sinabing baka mas hindi magalit ang mga tao kung papayag silang ilipat ang kanilang meeting sa palasyo sa ibang oras. Dito na nainis si Paul at sinabing we weren't supposed to be there in the first place. What were we going to do? Show up and say we're here, sorry we're late? Why should we apologize for something that is not our fault? Alis na ang Beatles sa hotel upang pumunta ng airport. Ay wala ding ni isang staff ng hotel ang tumulong sa kanila. Pinagtulungan nilang buhatin ang sarili nilang mga bagahe na nasa 6 na luggage mula sa kanilang mga kwarto papunta sa sasakyan. Dahil sa takot na maiwan ang eroplano ay tinawagan ni Epstein ang KLM office at kinausap ang piloto
Nakiusuyo siyang huwag silang iwang ma-stranded sa Pilipinas. Nangako naman itong i-delay ang paglipad sa abot ng kanyang makakaya. Habang papunta ng Manila ay nakikita nilang mayroon silang mga fans na kumakaway pa rin sa kanila at mayroon din namang mga matatandang tao nagbubu naman sa kanila. Ang mga sundalo naman ay nakatoka sa traffic ay pinaikot-ikot daw ang ruta ng kanilang sasakyan bago padiretsuhin sa airport. Sa airport naman ay nagmistulang military camp dahil sa dami ng presensya ng militar. Sa utos ng Airport General Manager Guillermo Jurado ay hindi binigyan ng special security arrangement ang Beatles. Sinabi pa nitong they will get what they deserve. At pinatigil pa ang escalator at walang porter na tumulong sa banda. Kaya mano-manong inakyat ng Beatles at kanilang entourage ang mga luggage na naglalaman ng kanilang mga instruments sa dalawang palapa. Ilang mga teenage fans nila ang naroon upang magbigay ng suporta sa kanilang mga idolo. Ngunit mas malakas ang sigaw ng mga haters na isinisigaw ang Beatles alis dyan, Beatles go home. Mangyak-yak naman silang ipinagtatanggol ng kanilang mga fans at sinisigawan ang mga anti-fans na nakakahiya kayo. Ngunit sadyang mas marami ang haters na naroon. Kinuyog sila ng mga haters na present sa bawat exit ng customs o immigration. Nagtulong ang kanilang mga management team na sina Brian Epstein, Vic Lewis, Tony Barrow, Neil Aspinall, Peter Brown at Malcolm Evans upang palibutan at protektahan ang Beatles. Pinagtutulak sila at pinagpapalo. Ang iba ay dinuraan pa daw sila. Mayroong simuntok at sumipa kay Epstein dahilan para matumba siya at ma-sprain sa kanyang ankle. Si Evans naman ay nasuntok sa kanyang ribs at duguan na nang makaakyat sa eroplano. Si Paul ay una nang nakatakbo habang si Ringo naman ay naiwasan ang isang suntok bago makalampas ng immigration kasama sina George at John. Ipinagmayabang pa ni Jurado na nasapak daw niya sa mukha si John at Ringo. Sinabi niyang that's what happened when you insult the First Lady. Sa tarmac paakyat ng eroplano ay patuloy pa rin silang hinaharas at ang ilang mga fans na naroon at nakikisimpatya sa banda ay nakakatanggap din ng panunuya mula sa mga haters. Ngunit hindi nagtapos ang kalbaryo nila nang makaakyat sa eroplano. Biglang tumunog ang mga loudspeakers at ipinatawag ang dalawa nilang management staff na si Tony Barrow at Malcolm Evans pabalik ng departure building. Bago umalis ay sinabi ni Evans sa grupo na sabihin sa kanyang asawa na mahal niya ito. Idadaan lamang sa proseso ang kanilang mga papel. Sa panahong ito ay dumating ang kapatid ni Imelda na si Benjamin Romualdez upang pagtigilin ang kaguluhan. Kinumpronta niya ang isang hater na pabayaan na ang Beatles. Ngunit nang hindi ito makinig kahit pa sinabing Malacanang ang nagpadala kay Benjamin, ay nanahimik lamang ito na malamang kapatid pala siya ni Imelda. 4:45 PM nang nakabalik sina Barrow at Evans nang pakiusapan ng grupo na hintayin sila. Maya-maya lamang ay lumipad ang eroplano at nakahinga na ng maluwag ang grupo. Simula nito ay sinumpa na nila ang Pilipinas at nangakong hinding-hindi na babalik. Naging bukal din sila sa kanilang pagkadismaya sa Pilipinas. Sinabi ni John Lennon na hindi siya sasakay ng eroplano kahit lilipad lang ito sa itaas ng Pilipinas. Si Ringo naman ay sinabing Manila was the roughest reception we've ever had. Sa Beatles Anthology naman ay sinabi niyang I hated the Philippines. We arrived there with thousands and thousands of kids, with hundreds and hundreds of policemen, and it was a little dodgy. Everyone had guns. Hinala niya na ang mga umatake sa kanila ay mga tauhan din ng customs dahil pare-pareho ang suot nila at ang lahat ay may dalang baril. Si George naman ay sinabing babalik lamang siya sa Pilipinas upang hulugan ito ng malaking bomba. Aniha, I have never been so terrified in my life. We will never go back there. Si Paul naman ay sinabing I would not want my worst enemy to go there. Apart from Manila, the tour was just great. The kids in Tokyo went wild about us, and really, the shows in Manila went well. We sang to about 100,000 people, and of course, Germany always gives us a good welcome. Nang makaalis na ng Manila ang Beatles, tsaka naman nag-issue ng statement si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na hindi sinadya ng Beatles na isnabin sila. Hindi pa din dito nagtapos ang kalbaryo ng Beatles. Sinasabing kinuha pa daw ang kanilang sa concert. Noong araw na paalis na kasi sila ng hotel ay pumunta ang isang representative mula sa Bureau of Internal Revenue alas 8 ng umaga
Dala-dala ang isang envelope para kay Brian Epstein na naglalaman ng bill para sa $80,000 tax. Si Vic Lewis ang nakipag-negotiate sa kontrata ng Cavalcade International, kaya siya ang nagpaliwanag na sa ilalim ng kontrata ay ang local promoters ang magbabayad ng tax na may connection sa tour. Nag-usap sina Epstein at Lewis na mas magandang makaalis sila sa lalong madaling panahon. Naghintay sila para sa kanilang share ng gate receipts mula sa Cavalcade International, ngunit walang dumating. Sa airport naman ay muli ding pinababa si Epstein sa eroplano para naman magbayad ng $22,000 income tax. Binalaan sila ni Revenue Commissioner Misael P. Vera na hindi sila hahayaang makaalis ng 3:30 p.m. gaya ng nakaschedule, kaya wala din siyang nagawa kundi magbayad. Sinasabing tumanggi din na magbayad ang Philippine promoter na si Ramon Ramos para sa concert ng Beatles. Sa ilang report ay sinabing hindi sila binayaran, habang sa iba naman ay sinabing natanggap nila ang bayad sa dalawang magkahiwalay na installment. Sa isang interview ni Danny Samonte ng PhilStar kay Imelda Marcos noong 2011, ay patuloy pa rin niyang itinatanggi na may kinalaman ang gobyerno sa panghaharas sa Beatles. Anya, I am a big Beatle fan, and when I heard that they were being manhandled, I immediately ran to the airport and had it stopped. Dagdag pa niya, I would never dream of hurting the world's #1 band. Whatever motivated those people to treat them that way was not my doing. They could have done it out of sympathy, and I think it was wrong. I abhor violence. Hanggang dito na lang. Kayo, ano masasabi niyo sa kasaysayan ng una at huling concert ng The Beatles sa Pilipinas? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.